Ang unang sakit na tinanggap mo, oo, maaari sa ibang tao, pero may pangalawang sakit sa nanggagaling sa iyo. Pag hindi mo makalimutan, pag palagi mo binibigyan ng pansin. Paano natin maaalis ito sa ating isip, sa ating puso? Anong sinasabi ng Panginoon? Makipag-usap kayo. Because my dear friends, remember this, there is healing in talking. Unang hakbang, makipag-usap ka kayo munang dalawa para malaman ng tao kung ano yung kanyang nagawa. Usapin mo kayo ng dalawa. Hindi siya makakapagbago at hindi maaalis ang sakit ng loob mo kung hindi mo siya lalapitan, kung hindi mo siya kakausapin. Amen? Pangalawa, sabi ng ating Panginoon, magdala ka ng dalawa, tatlo na kaibigan. Kung ayaw pa rin niyang magbago, kung matigas pa rin ang ulo niya, kausapin niyo. Magdadala ka ng ibang kaibigan, hindi para maghanap ka ng kasangga mo. Magdala ka ng ibang tao na concern, may malasakit na gusto din ng taong yun magbago. Pero sabi ng ating Panginoon, pangatlong hakbang, kung hindi pa rin nagbago yung taong yan, dali mo na sa simbahan. Pagdasal niyo, pangaralan siya ng pari. Pero ito yung malungkot na katotohanan. Minsan kahit na pinagdasal mo na, kinausap na ng pari, ganun pa rin. Amen? Patuloy pa rin yung sa kanya masamang ugat. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Patuloy mo siya bilang isang pagano o bilang isang tax collector, naniningil ng buwis. At paano ba tatratuhin, pakikitunguhan ang isang pagano, isang naniningil ng buwis ng panahon ni Jesus? Iniiwasan nila. Parang medyo marakas po yan, no? Kasi ang sinasabi po ng ating mga pagbasa, ang pinakabatas na dapat sundan natin ay pagmamahal. Pero pagmamahal din po minsan, yung pag-iwas sa isang taong masama. Bakit? Dahil kung kakausapin mo pa rin siya at walang pagbabago sa pakikitungo natin sa isang taong masama, baka akalain niya na okay lang yung kanyang ginagawa. Kung hindi mo papansinin ng isang tao, makakaisip yan. Hindi po ba? Nare-realize siya, yung ginawa ko masama, bakit hindi ako pinapansin? Doon mag-uumpisa na susuriin niya ang kanyang sarili at halinawa, mag-umpisa din ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos at pagbabagong puso. Kailangan mong iwasan ang tao na hindi na natuto. Bakit? Kasi kamukha po, buong dahilan bakit inuutosan tayo ng Panginoon. Huwag muna kayong makisalamuha sa kanila. Ay matigas ang ulo eh. Pero napakaganda na ganito tinapos ng ating Panginoon ang kanyang turo sa pakikipag-ayos. Manalangin. Sabi niya, pag mayroong dalawa na nagdarasal sa ating ngalan, wala silang darasal na hindi ko ipagkakaloob. Pag mayroong dalawa na nagsasama sa dasal, walang inihiling na hindi ko ibibigay. Matigas ang ulo ng isang tao na kailangan mo gawin. Huwag mo siyang tigilan na ipagdas. Dahil kung hindi naman nabago ang kanyang puso, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos na nakakapagbago ng isip at puso ng tao. Ang Diyos na nakakatulong para sa pagbabago ng kanyang pagtatao.